Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. At syempre, umaga na naman ng, of course, ng Biyernes. Kita nyo naman, pag ganitong Biyernes talaga, parang napaka-busy ho ng lahat. Ay, thankful tayo sa Panginoon at narito na naman po tayo sa huling yugto ng linggong ito at sa susunod, syempre, by Monday na uli. At ngayon, ang oras, alas 11:08 ng umaga. At syempre, sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ngayon po ay June 28, 2024. At syempre, alam nyo mga kaibigan, medyo kinapos lang ako sa aking spokesperson today. Hoping nga na matutugunan yung inyong mga tanong. Pero alam nyo mga kaibigan, talagang malungkot no, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Pag meron tayong mga problema sa lansangan, kagaya ng mga batang maliliit, can you imagine no? Ang liliit nila, naglalakad sa kalsada at hindi lang po yan. Ang nagiging problema natin kadalasan, yung mga batang maliliit, sila yung pinapalapit sa mga bintana ng mga sasakyan. Na kung saan, ito ay magiging malaking problema, baka sila ay masagasaan. Nako, meron kaming mga ilang instances na tayo po'y napapadaan dyan. Minsan dala nating sasakyan ay medyo mataas. At yun ay, syempre, pag nasagasaan mo yun, kasalanan mo yun. Diba? Kung sino may-ari ng sasakyan o kung sino ang driver doon. At hindi lang po yan, mga kaibigan, ito nga ho yung masakit. Yung bata nung araw na baby, karga-karga ng kanyang kapatid. Nako, mga bata nga ho, ito yung nagiging problema. Yes, ang mga batang bulinggit, maliliit pa yan. Pag yan ay tumayo sa harap ng kotse mo, hindi mo makikita di ba? At kaya nga po, humingi tayo ng tulong sana doon sa mga spokesperson o kung pero anyway, hinahanap natin yung mga tamang tao kasi para magsalita ukol dito. Pero minsan, nagkaroon ng problema. Alam niyo po ba yung sa mga lansa, lalo na sa Maynila, ito ang dami nitong problema. Sa Maynila ho, pag binasa yung yung sasakyan mo, salamin, syempre, alam niyo naman lalabo yan. Lalagyan agad na sabon. Naku po, eto na. Kayo ho'y naka-stop, di ba? Ngayon, sasabihin mong wag mong galawin. Ay, hindi yan makikinig unless mag-aabot ka. Yan, gano'n na ho ngayon. Simpleng kotong, di ba? Walang problema kung tutulong Bigyan mo ng tinapay, itatapon sa'yo. Ayaw nila ng pagkain. Pero ang tanungin mo sila, anak, para ba saan yung pera na hinihingi mo? Pambili po ng pagkain. O, di ba? Ngayon, ikaw, meron kang pagkain sa iyong sasakyan, ibibigay mo na lang para kainin nila. Aba, itatapon nila yan. Kasi, kaya minsan napapaisip ako, ano bang pagkain yung pera? Pagkain ba yung pera? Yon. Pero alam nyo ho, nakakaawa ho, yung mga leader na magaganda ang tinatrabaho. Sabi na natin, mga barangay dyan sa Maynila, mantakin ho ninyo, kung ang trabaho nila ay talagang pinagtutuunan ng pansin. Minsan tayo nagsumbong. Siyempre, ang natsyempohan natin ay pulis, no? Sir, baka pwede pong patulong yung bata ho doon, nakakaawa, baka ho masagasaan. Pwede po bang tulungan yung maitabihan o hanapin yung mga magulang? Since na hindi ho tayo po pwedeng huminto, nasa lansangan tayo Pero ang masakit po niyan, sasabihin sa'yo ng mamang pulis, pasensya na ho, hindi ho namin yan trabaho. Sir, paano ho ito? Sino ba yung pwede nating lapitan para ho makatulong naman? At delikado ho kasi baka masagasaan itong mga bata. May mga kinabukasan pa yan. Siyempre, concern tayo dun sa batang gumagawa ng ganon, di ba? Biro nyo, yung iba nagtitinda ng sampagita. Biro nyo, ang sampagita, alam ko dapat itinda yan dun sa sa bahay-sambahan. Pero nangyayari ho, kahit sa ang lugar binibenta na nila. Sa mall, dala-dala yung sampagita. Sa mga restaurant,
At kung saan-saan pa na kung saan ay delikado nga po sa mga bata. So tinanong natin si Mamang Pulis, sir, paano ba ito? Tulong na lang po, kayo na lang po sana ang magtabi sa kanila. Abo, hindi namin trabaho. Sino hong lalapitan ko? Punta daw ako sa DSWD at i-report ko raw. Nako po, just king buhay ito, di ba? Kita nyo, nagko-concern tayo, nag-iisip tayo ng makakabuti, pero yun po yung sagot sa atin. Pero hindi natin masisisi kasi kung yun nga naman yung trabaho nila, mamaya bigla silang nawala dun sa lugar na kanilang, pinagtatrabahuan, magalit naman yung kanilang boss. Tama rin naman ho yun. Kaya minsan, tayo po ay nagmamalasakit, pero eto nga ho yung nangyayari. Di ho ba? Yung mga batang lansangan na dapat po sana ay matagal na ho yan kita nyo ha, meron na nga ako nakita, dalaga na di ba? Samantalang noong malit pa siya, ang nanay niya nakikita natin, umuupo-upo yan sa mga tabing kalsada. Na kung saan, kung ikaw ay minalas-malas, masasagasaan mo yung paa nila. O kaya naman sila po ay naglalaro lang dyan. Hindi ko maintindihan bakit nagiging habit na ng mga magulang na iwanan yung mga batang maliliit, na iwanan yung mga bata sa lansangan, di ho ba? At kawawa ho ang taong makakasagasa sa kanila. Lalong-lalo na kung ang mga batang ito ay may itsura yung iba, maganda. Ibig sabihin lalaki pa yung mas maganda. Ang nakakalungkot lang po, pag sila po ay napabayaan, posibleng maaksidente. Ito po'y kadalasan sa Maynila ako nakakakita ng mga ganitong problema, no? Pangalawa, marami po dyan na mga sabi nga yung mga nagsasakay kung saan-saan, wag naman ho sana rin. Ito po isang problema rin, yung biglang hinto. Alam niyo naman ang mga tao ngayon, parang wala sa sarili. Di ba pag kayo ay nakasakay ng public vehicle, dapat pumara kayo sa tamang parahan o sa tamang sakayan, doon kayo sasakay. Meron hong mga ilang lansangan, na kahit saan ay ginagamit nilang babaan, kahit saan ginagawa nilang sakayan na kadalasan ay nagiging sanhi po ng aksidente ng pasahero. Minsan na ako nakakita na yung mama na bumaba. Eto na, naputol lang naman ho yung paa niya kasi bumaba siya. Ang problema, yung palang sumunod na sasakyan sa kanya, ay yun ho pala ay nawalan ng preno. Kaya tumumbok doon sa kanyang binabaang sasakyan, yung jeep. At ayun, naputulan siya ng paa because of that. Ang sa atin lang, matagal na yung ibang istorya, yung iba ay pag-iingat na lang ang ating pinapakiusap, precaution. Sana yung mga politiko na meron talagang magandang hangarin sa bansa ay isama nila yung mga ganitong klaseng mga habit. Habit na ho ito dahil ilang taon na, ilang dekada na, ilang presidente na ang dumaan. Pero yung problemang ito, araw-araw ay nakikita ho natin. Ngayon naman, kung kayo po ay pupunta ng Divisoria, wow, pupunta ho kayo ng Quiapo, wow pa rin. Talagang yung mga hindi ho natin nakikita na. Malinis na ho dati yan di ba? Pinagkagastusan. Meron na hong mga ginawa na mga stall para yung mga nasa bangketa ay wag na ho doon pupunta. May mga kung ano-ano ng idea na ginawa po ng dating mayor Isko Moreno. Yan ho ay nakakalungkot na parang nabaliwala lang. Ngayon naman ho, si Mayor Honey Lacuna, alam naman ho nating mabuting leader din yan. Pero bakit nagkakaganon ang kanyang lugar? Bakit nagkakaganon ang kanyang nasasakupan? Well, minsan na nating naitanong yan sa mga violator. Unang-una, ang violator dyan, mo magtitinda ka sa lansangan. Supposedly, dapat bawal talaga yan. Imagine po ninyo, sakayan, babaan ng tao, di ba? Abalang malaki. Bagamat yung ibang lugar, maayos naman ho, hindi na ho nagbalikan yung mga tao doon. Pero ngayon ho, ang problema, marami ho mga illegal na nagtitinda, mga illegal na tumatawid. Kapag ho kayo tumawid sa hindi ho tamang tawiran, yan po ay tinatawag nating illegal. Bakit? Kasi nga po, illegal in the sense na meron naman hong tamang tawiran, di ba ho? May tamang U-turn, may tamang left turn, may tamang right turn. But,
hindi ho yan nasusunod. Kaya nga po, kawawa ho yung mga barangay dyan. Ewan ko lang kung yung barangay sa Maynila, ano ho ba kayang ginagawa nila? Hindi ho natin alam. But, ang sa atin lang naman ho, ay precaution. Sana po ay wag nang mangyari yung mga naranasan ko. Alam nyo, dati madalas ako dyan, araw-araw, naglalakad ako sa Maynila, no? Meron ho akong mga kausap ng mga kaibigan, mga schoolmate, di ba? At yung lugar na yan, ay minsan tayo nakakita ng patay na bata dyan sa mismong sa gitna mismo. Yung meron nung tawiran na, ewan ko, bakit nandun, no? Yung mga batang hingi ng hingi sa mga sasakyan. Hindi ko alam sino nakadali doon. But then, wala na tayong magawa. Nangyari na yon. At tayo naman, nakiusap din sa pulis. Sabi ko, sir, meron hong batang nakahiga doon. Baka ho patay na yon. Ewan ko lang kung anong ginawa ng pulis. Kasi siyempre, tayo on the road tayo, di ba? At ito yung nakakalungkot. Na sana maagapan po natin. Maging concern naman po tayo. Sabihin na natin, hindi natin kaano-ano yung batang na aksidente. Pero alam nyo po, masakit din po yun. Bagamat, alam nyo, pag tao yung nasasaktan naaantig yung ating mga damdamin. At sana, gumawa ho tayo ng, alam nyo, eto hindi ako taga Makati. Pero, sa Makati, talagang nakita ko ang napakagandang sitwasyon, lalo-lalo na sa trapiko. Bakit? Alam nyo, dati ho ako nag-work dyan sa San Lorenzo Village, malapit po dyan. Ako po, ang layo na nilalakad ko mula dun sa aking pinagtatrabahuhan. Malayo ho yun, malayong lakaran talaga. At hindi lang ikaw yung naglalakad. Siyempre, mula dun sa building na yon, ang dami niyong maglalakad, pero magtataka ka. Wala naman nagre-reklamo. Wala namang nagagalit. 'Di ba? Natutuwa pa nga sila kasi yun daw ay pagkakataon nila para sila ay para sila ay makapag-exercise. Yan. Bira ho kasi ang nakakapaglakad na ngayon. Karamihan ho kasi ay nakamotor. Kita nyo naman, napakaraming motor na ngayon. Dahil nga po, nagkaroon tayo ng pandemic, nagkaroon tayo ng problema sa sakayan, at syempre, marami hong nag-avail ng murang sasakyan dahil nga po sa kahirapan ng masasakyan. Yan. Ito, pinag-uusapan na to, yung kaguluhan ngayon. Nangawala yung mga public vehicle, di ba? Marami hong mga namamayagpag na mga rider ngayon. Pero, ito, ang dami rin problema. Kung sa Makati, nagagawa nila yung maayos na babaan at sakayan. Kung isipin po natin, napakalayo ng babaan, napakalayo ng sakayan. Pero, ang mga pasahero ay sumusunod kung saan lang sila pwedeng bumaba at kung saan lang sila pwedeng sumakay. Yun yung one thing important. At hindi sila pwedeng magsalubungan. Hindi pwedeng may bababa tapos may sasakay. Talagang may nakadestin na sakayan. At doon nga po ay nakikita kong maganda. Maganda dito sa Commonwealth Avenue, napakahirap, di ba? Hinahabol mo yung mga sasakyan mo. Hinahabol mo rin yung traffic light. Ito yung mga public vehicle, At naghahabol din po sila ng pasahero. Lahat na nakikita ko doon, naghahabulan. Can you imagine that? At ang hindi lang po nakakatuwa, yung mga trike po na merong mga produkto, ayan, kahit po sa illegal na tawiran, nagtatawiran po. Ito po hindi natin ma-imagine bakit ho kapag rider ang nagkamali ng dinaanan, ang bilis. 1,000 ang penalty. Yung 1,000, hindi ho biro yung guys. Yung rider ay napapasok doon sa bicycle lane. Yan. Napapasok dahil nga po, naipit po siya ng malalaking sasakyan, yung bus at yung truck. So, wala siyang option, kundi ang gawin niya ay lumusot muna dun sa bicycle lane na kung saan hindi niya ine-expect na pagdating niya sa kanto ay nandun na po pala ang mga manghuhuli. Okay. Hindi naman ho niya sinadya, pero nangyari po ang sitwasyon. Nag-explain siya, pero hindi po pinakinggan.
At sa ordinansa ng Quezon City Hall, wala silang pakialam sa mga senior citizen. Yun lang ang malungkot, pero ewan lang natin, siguro pag nakausap natin si Mayor, hindi naman totoo yan eh. Kasi ang mga mayor po, saan mang lungsod, lahat sila may concern sa mga elder. May concern sila sa mga senior citizen. Pero pagdating dun sa mga nanghuhuli, minsan, nako guys sa totoo lang po, ang kadalasang nakakasira ng mga leader, yung mga alkalde natin, di ba? Siyempre, alam naman natin, iba yung tungkulin na ginagawa nila. Parang ano din ho yan parang presidente ng Pilipinas. Imaginein po ninyo, kapag palpak ang mga tao nila sa baba, yung mga nagpapasunod ng batas, siyempre, kawawa yung presidente ng Pilipinas. Ganon din po ang alkalde ng mga lungsod. Kahit sila ay may magandang hangarin, may magandang tungkulin na ginagampanan, pero sila, kung kakausapin mo, ako, kahit papano, nakakausap ko naman po sila, ang gaganda ng kanilang mga hangarin. Pero ang tanong, natutupad ba ang kanilang hangarin? Marami ho talagang nagiging kontrabida sa lansangan, kaibigan. At sana po, itong mga problemang ito ay matugunan ng pansin. Mabigyan ng pansin at matugunan. Yan. Dahil bakit po? Ang kasiraan po ng mga nasa baba, yung mga nagpapasunod, ay kasiraan na rin po ng pinaka-head. Kita nyo nagpa-picture nga lang nasira pa yung yung ating mga magigiting na pulis. Ano ba namang malay nila na, medyo nakakalungkot, yung mga ganitong sitwasyon na nangyayari po sa ating gobyerno ngayon. Marami hong mga loopholes. Marami pong mga problema na maaaring hindi po ninyo napapansin, pero kung kayo po ay Pilipino na hindi ho kayo nagpapanggap na Pilipino at hindi kayo peke, ay talagang kailangan isipin nyo lagi ang problema saan nag-uugat. Kasi dapat po ang problema, solusyonan mula sa ugat. Hindi ho yan nagagamot ng problema agad, tapos bago tayo magsolusyon. Kailangan alamin natin saan nagmumula ang problema. At yung problemang yan ay dapat nating isaisip sa tuwi-tuwi dahil marami po ang nasasaktan, marami po ang pinasusweldo ng gobyerno. Yung mga pinasusweldo na yan, kung hindi kayo concerned, kawawa naman ho yung leader natin. Kawawa naman ho yung taong bayan natin na nagbabayad, di ba? Nagbabayad kayo ng tax. Kung kayo naman po ang nasa sitwasyon na yan, ganun din po siguro ang iisipin ho ninyo. Okay? So, mga kaibigan, time check muna tayo. Ayan. At syempre, tayo po yung magpapasalamat sa ating kaibigan na si Jubert Estrella. Yan si admin. Salamat po. Okay, mga kaibigan, time check muna tayo para sa ilang paalala na ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, you! Yes, yes, you! Yes, yes, you! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, you! Topacio! Yes, yes, you! Magandang umaga ho muli. At syempre, sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. At ngayon naman po ay oras ng pagbati sa mga patuloy na sumusubaybay. Hi, sir! Ayan, sa lahat ng mga gwapo at mga gwapa. Ayan. Hello din sa ating si Sir Braggy. Tama ba ako? Ayan, sa inyo pong lahat. Sir Braggy Berganza at syempre lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Medyo malabo lang mata ko. Anyway, hello din kay Boss Edgar, Attorney Macnil Rante, Katirso Peralta, syempre. Sir Dennis Antenor, Sir Dennis Arce, hello. Ayan, thank you. Kailan kayo tayo mag-start mag-shooting. At hindi lang yan kay Daisy Emil Vente, Councilor Divina ng Caloocan. Siyempre, kasama niya si Mayor Along Malapitan. Naku, sana magkita na tayo. Kailan kaya? Ayan. Kay Mama Sylvia, Uncle Robert, MJ and family. Doc Melvin. Naku, Doc Melvin, salamat po sa tulong ninyo. Alam kong hindi pa tapos. Pero napakalaking bagay na nabigyan nyo ng unang
paggamot. Yan, para sa aking mahal na ina. Salamat po. At of course, kay Doc MJ Evangelista, Boss MB Evangelista, kay Kuya Eric Valdecantos, kamusta na po kay Jan, Sir Jigs Magpantay, and Miss Marua de Asis. At hello din sa lahat na kay Miss Angie. Yan, Ma'am Angie, hello po. Maraming salamat po kay Mother Teresa Institute Technology and Assessment Center Incorporated. Alam niyo ho mga kaibigan, napakarami ho ngayon na nangangarap, no? Yung pangarap nga po ng ilan nating mga pamangkin, natutupad nila. Thankful ako sa inyo. Kasi ibig sabihin lang, pag kayo'y nangarap, pinipili nyo talaga yung kayang-kaya na inyong mga magulang. Minsan ho kasi pag hindi naman kaya, medyo solohin nyo na lang muna. Sabi nga na iba solohin muna natin ang mga pangarap dahil unang-una ay yan po ay depende sa kakayanan ng inyong mga magulang. Yan. Dapat wag natin silang pilitin na kayo'y mapag-aral sa mga gusto ninyong kurso, no? Dahil ngayon po, mga kaibigan, marami hong naghahanda na dahil marapit na rin ang pasukan. Yung iba nag-e-enroll, yung iba ay namimili pa kung saang school, yung iba naman ay namimili ng lugar na malapit sa kanilang tahanan, which is, yan ang pinakamagaling. At hindi lang po yan, mga kaibigan, sabi nga po, ito, meron tayong pahabol dito, ha? Sabi nga po, ayan, nasa kanal, biglang nawawala. Ayan, Katirso, salamat po sa mensahe, pero biglang lumilipat yung aking Okay. Sabi nga po, ayan, marami. Alam niyo minsan, no, tinitingnan ko lang yung mga message ninyo Tinitingnan natin kung pwedeng i-ere at minsan naman hindi talaga pwede. Pasensya na kayo ha. At kailangan po kasi akmang-akma sa programa natin. Yan. Tayo naman po ay wala akong pinipili sa kandidato. Kahit sino, lahat po kayong may intensyong tumakbo, good for you kasi alam ko naman po na ang inyong intensyon ay makatulong sa bayan, di ba? Marami yung problema ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pero kung kayo po ay kabilang sa mga gagawa ng solusyon para sa problema na yan, ay maganda ho yan. At kung kayo po ay may intensyong tumakbo, ipaalam nyo sa akin. Ipaalam nyo at ipagmamalaki ko kayo. Alam nyo ho, maganda naman ho kasi kung kayo po ay may intensyon, pero lagi yung tatandaan, kapag kayo po ay papapel ng national, alam nyo na, malaking problema yan. Lalo na kung kayo po ay walang kapasidad magbayad, di ba? Pero kung kayo naman po ay may budget para dyan, wala akong problema, tumakbo ng national. Mantakin nyo from Luzon, Visayas, Mindanao, dapat ikutin nyo talaga yan, no? Nanginayang lang sa aking dating kaibigan na wala na ngayon, si Undersecretary Martin Dino, sayang, natutuwa ako sa kanya at nalibot niya ang buong Pilipinas, pero sabi niya, mukhang, yun na nga, bumigay na po siya, kaya sorry na lang. Sad to tell you na nakasama ko po siya ng matagal. At of course, malungkot lang kasi nga ho, marami siyang plano. At yung ibang mga binigyan niya ng idea para manalo sa eleksyon, nanalo naman. Kaya yun ang ibig lang sabihin na may tao talaga no, na merong magandang kaisipan. Kasi kailangan talaga, kapag kayo po ay tatakbo sa isang national, malaki hong sasakupin ninyo yan. At kung hindi naman, medyo medya-medya lang. Anyway, ganun ho talaga. But ako naman nagpapasalamat lang dahil tayo naman po ay hindi mahilig sa politika. Mahilig lang po akong makipagkwentuhan, makipagkaibigan, yan. Pero hanggang dun lang. Pero pagdating ho sa pagtakbo sa mga kung ano-anong posisyon ng aking mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, sorry po, hindi po nyo ako talaga, hindi ako mahilig. Ang hilig ko lang po ay maging bahagi ng entertainment. Yan, ganun ho tayo. Anyway, salamat sa mga, sa aking pinsan. Kuya Fred, maraming salamat sa iyo, Kuya Fred. Fred Zafra, yan. Okay? Nawawala yung pasensya na, Katirso ha. Inahanap ko siya, bakit ganun? Tumatalon yung aking cellphone. My goodness. But then, salamat din kay Kuya Alan Bordeos.
Casado family. Kasado na talaga kayo ha. At hindi lang po yan, kay Manulet Emmanuel Umali, no? Salamat. Thank you din kay June Carlos. At, of course, kung kayo po ay merong magagandang posisyon, alagaan niyo po yan. Sa totoo lang, no? Mahirap po na pagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Kung kayo po ay nasa magandang pwesto na, siguro pagbutihin ninyo na maramdaman ng taong bayan ang inyong mga ginawa, ang inyong nagagawa, at wag yung puro salita. Yan. Kasi mahirap po yung puro lang tayo salita. Tapos kapag tiningnan, assessment, yan. Wala naman ho talaga. Hindi naman ho talaga nangyari, di ba? Alam niyo naman, maugong ang mga usapan ngayon. Yun nga, yung ating mayor ng Bambantarlac, dating mayor na na-suspend. Sino mag-aakala na hindi siya Pinoy? Sino rin na mag-aakala na maraming sabit? Sino rin na mag-aakala na maraming nangyari na hindi angkop sa kanyang pagkatao, di ba? At sino rin na mag-aakala na siya'y mananalo? Mantakin nyo sabi ng mga Aita. Alam mo, marami akong kaibigang Aita doon sa Bambantarlac. I used to be there. Naririnig ko yung pangalan niya, pero hindi ko pa siya nakita ng personal. Ang akin lang, pagdating ko doon, ay puro interview ang hinihingi ko sa kanila dahil yun ang gusto nila na ma-interview sila. At nakakalungkot, bukod tanging yung Banban Mayor lang ang hindi ko nakadaupang palad. But anyway, ganun ho talaga. At of course, the intention is good, pero yung mga requirements as a public servant, hindi ho, nagkulang ho yata. But then, alam nyo ho, sana yung mga nandyan sa Bambantarlac. Ang dami ho diyang mga katutubo. Ang daming Aita dyan. Ako, kayo po pinakamagandang bahagi ng henerasyon. Lumaban ho kayo ng paglilid ng bansa. Lumaban ho kayo sa lugar ninyo, di ba? Tumakbo kayo, huwag kayong manghinayang dahil malaking bagay yan na kayo po ay maging bahagi ng bansang ito na makakatulong. At huwag niyong sayangin ang inyong opportunity, okay? At lagi na lang sinasabi natin, lalo na kay Ka Oscar Rivera, ibigay natin ang tama at huwag nating bigyan ng maling ehemplo ang iba nating mga kasamang katutubo. Okay mga kaibigan, time check muna tayo at magbabalik po ang lingkod, Juvie de po ni Attorney Fascio. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! At syempre, sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. Ang oras, alas 11:49 ng umaga. At syempre, pahabol pagbate. Ayan, mula kay yung ating kaagapay, si Barbie Claire, Catherine Alamon, at syempre si Kyla, EJ Obiena, naku, good luck, galingan mo. At talagang proud na proud sa'yo ang DWIZ at syempre ang Aliw Channel 23. Talagang kailangan makita ka rito. Kaya kailangan magdala ka ng ginto. Damihan mo ang iyong fans. At hindi lang yan, hello din kay Jerome Ong. At of course, kita nyo naman si Katirso Peralta. Nawala yung message mo, Katirso. Ano ba naman nangyari dito sa aking cellphone? Ay talaga naman tatapon na to Tatapon na talaga. Kasi ayaw na makisama. Anyway, gusto lang po nating pasalamatan ang mga friendship natin. Sabi nga po paano nga ba tayo maging powerful? Ayan, eto, konti lang to Sabi nga nila, para daw maging powerful ka, kailangan mahinahon kang kausap. Yan. Usually, mga kaibigan, kapag ang isang tao, ayon sa eksperto, ay mahinahon kausap, nakakapagsalita yan ng maayos, nakakapagbigay siya ng mga, paalala. Paalala talaga, yan. At hindi lang yan, kapag mahinahon ka, medyo maraming naaantig ang damdamin lalo na sa iyong pananalita. Yan, dapat ganun. Meron kasing tao na syempre gusto niyang masyado siyang masayahin, may mga ganon, pero mas maganda yung magiging
calm ka lang. Kalma ka lang. Kalma. Yan. Lalong-lalo na kung may mga kausap ka na hindi ka pa masyadong kilala. Minsan may mga taong ganun na ayaw nilang masyado kang masayahin. Di ba? May mga ganun kasi nga, bago ka pa lang sa kanila, di ba? Mas gusto nila yung kalma ka lang. Kaya kalma ka lang. Oy, binabati ko nga pala si Ma'am Jen. Hi, Ma'am Jen. Of course, si Ma'am Mikaya and company. Sa inyong lahat dyan. Hello po. Okay, sabi nga, talk less. Nako, hindi yan pwede sa amin. Talk less. Kailangan konti lang sasabihin mo. Pag naging broadcaster ka, hindi ka pwedeng talk less. Kailangan talagang talk more, di ba? Kasi kailangan marami kang mga research, marami kang naiisip na mga do's and don'ts, yan, mga ganon. Kapag less, wala. Kaunti lang. Hindi ka pwede. Anyway, yun naman paalala para maging powerful. Kakita niyo yung mga bossing natin. Di ba? Kita niyo sila kung ano lang, konti lang. Nag-o-observe lang yan, titingin-tingin lang yan para at least tingnan kung tama o mali ang iyong ginagawa. Kaya wag kayong magparamdam na kayo kinakabahan pag sila'y nakaharap sa'yo. Kailangan pakita mo na lahat ng mga pinagagawa sa'yo ay kaya mong gawin. Ganun daw yon. At yan pinapasalamatan ko nga yung mga friendship natin na nagpapaabot ng pagbati sa kanilang mga boss. Hi po sa inyo. Lalong-lalo na kay Emerson Obiena. Hi, congrats. No? Ngayon pala, binabati na kita bilang isang ama ni EJ Obiena. Congratulations sa'yo. Yan. At hindi lang yan, hello din. Sabi nga po observe more. Yan. Kapag ikaw ay powerful, kailangan titingin-tingin ka lang ng mas matindi. Tingnan mo lahat ng tao sa paligid mo. At alalahanin mo, hindi lahat ng tao na nakangiti sa'yo ay natutuwa sa'yo. Yan, may mga ganon. Pero dapat isipin din natin yung kanilang connect, di ba? May mga taong kanina, yung kinakainan ko, ang ingay ng mama. Yung kanyang cellphone ay nakabukas. Maingay, meron siyang pinapanood. Kaya lang, hindi sa channel natin, sa ibang istasyon. Kaya sabi ko, sir, baka pwede pong hinaan nyo ng konti. Yan, ganun na lang. Kasi wala, nakaka-istorbo talaga. Kasi una-una, pag ikaw ay nag-iisip, pag ikaw ay maraming gustong gawin, at meron ka naririnig na iba pa, na lalo na yung pinapakinggan, hindi mo naman gusto, di ba? Pakiusapan mo na lang, lalo na in public place, di ba? Buti kung 5-star hotel yan, pwede yun. Pero, maraming tao di ba? At ikaw ay nanonood ng isang palabas na hindi mo maintindihan. Pero, sa akin lang naman, nakiusap naman ako. At nung nakiusap ako, umokay naman siya. Dapat talaga maayos ka rin makiusap sa mga taong hindi mo kilala, di ba? Baka masapok ka. Kaya kailangan ingat-ingat din. At syempre, ganun din yung mga kandidato, di ba? Pag kayo ay nagsasalita sa bawat kaharap ninyo, ngayon pa lang ayusin nyo na. Dahil kuidaw, baka kayo ay hindi na iboto sa susunod, di ba? May mga ganon. At kung kayo naman ay bago-bago sa larangan ng politika, mas maganda magparamdam na kayo ng ano ang magagawa ninyo, anong maitutulong ninyo sa bansa, hindi lang sa kaharap ninyo. Siyempre, dun sa bansa. Talagang gawin natin kapaki-pakinabang ang inyong pakikipag-usap sa bawat tao. Yan. Okay, sabi naman dito, show respect. Yan. Oy, that's good. Kahit sinong tao, ano man ang posisyon niya, dapat nating irespeto. At igalang sa lahat ng oras. Hindi komot may walis at daspan hindi mo lang siya re-respetohin. Hindi po. Kailangang ibigay natin ang respeto sa lahat ng tao makakasalamuhan natin. Dahil sila po ay pinaghihirapan nila anuman ang kanilang posisyon ngayon. Kung ito man ay mataas, kung ito man ay nasa gitna, kung ito man ay mababa. Lagi nating iparamdam na sila importante sa atin. Kaya yung mga security guard dito sa building, hi! Salamat po sa inyo. Thank you. Kasi hindi nyo pinababayaan ang inyong mga
Destino. Yan. Yung mga guard dito talagang talagang lahat busy. Hindi basta-bastang kinakausap yan. At talaga naman sila po ay ang hangad nila ay magampanan nila kung saan sila itinalaga. Kaya tayo po dapat ganun din. Okay, sabi nga, pag kayo'y nakikipag-usap, make an eye contact. Nako, tandaan nyo kapag ang isang tao ay hindi marunong makipag-usap ng eye to eye, yan, iba na yan. Ayan, may naiisip ba kayo? Kung ano man ang iniisip nyo, yun din ang iniisip ko. Totoo yun. Kapag hindi kayang mag-eye to eye contact, alam nyo na. Okay? Sunod naman, manage time better. Kailangan talaga yung oras mo, pahalagahan mo, i-manage mo yan. Huwag yung nagkakandadapa ka na sa paglabas ng bahay. Huwag yung ang dami mong kulang, di ba? Naiwan mo yung ganito, naiwan. Naku, huwag kayong gagaya sa akin. Hindi, marami ako naiiwan. Ganun talaga. Kaya dapat kayo, lalo na kung kayo mga estudyante, naku, assignment ninyo, huwag na huwag ninyong kakalimutan. Dahil pag yan ay naiwan ninyo, lagot kayo sa inyong mga guro dahil minus yan sa inyong grado. Okay? And last, think before speaking. Yan, tama. Mag-isip muna tayo bago tayo magsalita. Dahil marami dyan, sa sobrang galing, hindi na nag-iisip daldal lang ng daldal. Diba? May mga ganun. Ang feeling nila, sila yung magaling. Ang feeling nila, sila yung tama. Dapat po mag-isip muna tayong lahat. Huwag tayong basta magsasalita sa isang tao. Lalo na, hindi natin alam, kausap pala natin, mas magaling sa atin. Kausap pala natin, malayo ang iniisip, baka masapok tayo. Hindi, joke lang yun. But anyway, guys, nagpapasalamat po tayo sa mga bumubuo ng ating programa. Lahat ng programa dito ay utang natin sa kanila dahil sila po ay talagang naghihirap para tayo alalayan. Okay, pasasalamat ang pinaabot natin sa on-duties natin. Nandiyan po si News Director Judith Estrada Larino. Salamat po. At yung ating tech engineers, nandiyan si Fred wow, si Kuya Fred Belamala. Hi, Kuya. Jenny Lindrico Hermoso, si Ken Sale at si Chat Josue. Yan. At ating broadcast IT, JB Dominguez. Teleprompter natin, Neil Joy Abella. Ang ating writer, si Yasmin. Hialo de Bico, Charles Laureta, and Jen Patrolia. Sorry po. At syempre, ang CAs natin yan pala, Yasmin Pantalion at Eliza Quevedo. At ang ating intern, si Aizen Luis Moises. Yan. Antabayan ninyo mga kaibigan ang isang magandang programa na susunod po dito ang Balitang Bayan with Miss Jen Patrolia. Nako, salamat po sa inyo mga kaibigan at tayo po ay nagpapasalamat sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio at sa inyo pong lahat na mga nakikinig at nanonood dito sa DWIC at Aliw Channel 23. Ako po si Juvie de Guzman sa ngalan pa rin muli ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras, alas 11:59 ng umaga. Bye! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!